walang nalugi na naglingkod at naging tapat sa ating Diyos. You're the only one who saves my soul. You're the only one who sacrificed. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never end. You're the only one who saves my soul. Siya lang ang nagligtas sa iyo at sa akin. Amen. You're the only one who sacrificed. You shed your blood in Calvary to wash my sins away. Your love and mercy, grace never ends. Lift up your hands. I am here. I am here to serve you more. I am here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. You fill me up with your embrace. Your power is showed, amazing grace. You saturate my soul with love, my cup overflows. Truly, Lord, there's no one else like you. Sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. Praise God. Ang ating pong topic ngayon ay patungkol po sa commit your life to God. Sino po dito na ang kanyang buhay ay nakatalaga na sa Lord? Konti lang. Sino mga tao dito na ang kanilang buhay ay nakatalaga sa Diyos? Raise your hands. Ang buhay na hindi nakatalaga sa Diyos ay buhay na walang kabuluhan. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ang buhay mo na hindi nakahandog sa Diyos ay hanggang dito ka na lamang sa lupa. Wala kang destinasyon. Sabi nga ni Haring David doon sa aklat ng Psalm 37 verse 1, following verses, bakit ka ba natatakot sa mga taong ito? Bakit ka naiinggit sa mga taong sa tingin mo'y umaasenso at ikaw naman ay hindi? Alam mo ba na sila'y walang kinabukasan? Do you not know that these people has no future? Ang tinitignan ko yun, ini-encourage ng Diyos ang mga tao na magtiwalang lubos sa Kanya. Bakit? Dahil ang buhay na nasa Diyos ay meron po palang future. Ang tao pala na wala sa Diyos ay walang future. Everybody say future. Tagalogin natin, kinabukasan. Ang buhay ng mga taong wala sa Diyos, wala po itong magandang kinabukasan sa darating na mga panahon.
Bakit? Panglupa. Wala pong kaligtasan. Ngunit ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos, umaasa sa Diyos, ay may napakagandang kinabukasan dahil alam nila ang Diyos ang magbibigay ng direksyon ng kanilang buhay hanggang sa kabilang buhay. Question, bakit pumunta rito si Jesucristo sa mundo? Kaya siya pumunta rito sa mundo ay para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Para iligtas ang taong makasalanan. Ngayon, bakit maraming tayo hindi naliligtas? Dahil po sa kamangmangan, hindi po binubuksan ang kanilang puso at kaisipan patungkol sa pagmamahal ng Diyos na kanyang ibinigay more than 2,000 years ago. Ang mga taong ito na ayaw tumanggap ng kaligtasan ay mga taong hindi nag-iisip. Sabi nga ni Haring Solomon, ang isang tao po palang matalino ay kanyang iniisip ang kanyang pagpanaw sa mundong ito. Bakit? Alam ni Haring Solomon na ang buhay ng tao ay sinabi ng Diyos 120 years lamang ang kanyang itatagal sa mundo. Are you following me? Ilang taon? Kung 120 years lamang ang itatagal ng iyong katawan sa mundong ito, ibig sabihin po nito, napakaikli ng buhay na inaasahan mo. Samantalang ang Diyos ay nangako, kaya pala siya pumunta rito sa lupa upang siya'y magkatawang tao at ihandog niya ang kanyang buhay para sa taong makasalanan. At ang taong makasalanan, pag ito'y sumampalataya, tinanggap niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Then, ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos ay makakamtan niya. Ang taong matalino, wala siya ibang gagawin kundi pararangalan at pasasalamatan ang Diyos na nagmamahal sa kanya. Ang tunay na nagbibigay ng success, walang iba kundi si Lord. Sabi nga, ang tao ay nananalangin dahil po sa siya ay gusto niyang mangyari ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. At ang iba namang tao ay nananalangin para hilingin na ang kanilang kayang gawin ay pagpalain naman ng Diyos. So dalawang klase ng panalangin. Nananalangin ka sa Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang gawin at alam mong kayang gawin ng Diyos. Pangalawa, nananalangin ka naman sa Diyos dahil gusto mong pagpalain ng Diyos ang alam mong ang mga bagay na kaya mong gawin. Dahil iniisip mo kung walang gabay ng Diyos, anuman ang talino mo, anuman lakas na mayroon ka, hindi mo pa rin ito magagawa. Bakit? Dahil kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kaya kapag isang tao ay hindi po nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos, hindi niya magagawang manalangin, kundi siya mananangan sa kanyang sariling lakas, talino, at galing. Hindi lang yun. Ang mga tao na hindi po sumasampalataya sa Diyos, ito po ay wala nang kailanman aasahan na magbibigay sa kanila ng panibagong yugto ng buhay dahil alam nilang, I have to give my best dahil pag wala na ako, wala na. Mga minamahal, mali. Ang tunay na kinabukasan ay nakasalalay lamang sa kamay ng Diyos na buhay. Sa aklat ng Psalm 20, verse 7 to 8, ang nakalagay ay ganito, some trust in chariots, and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Ang mga tao ay umaasa sa kanila pong mga karwahe na pandigma.
maging sa kanila pong mga kabayo para sa kanilang pagkikipagbaka. Ang iba naman, nananangan sa kanilang lakas. Pero ang sabi ni David, but we trust in the name of the Lord our God. Magtitiwala kami sa aming pong Panginoong Diyos. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. Ang nagtitiwala sa Diyos ay titindig. Mananatiling nakatindig. Meaning, hindi po ito kailanman gagapang, dadapa. At kung sila man ay nadapa, babangon pa rin dahil mayroon pong aalalay sa kanila ang Diyos na kanilang pinagtitiwalanan. Kanina binabasa ko ang Book of Isaiah chapter 42 at nakita ko doon kung paano ang Diyos ay nakamasid sa mga taong ang kanilang inaasahan ay ang kanilang Diyos na kanila pong binihisan. Isa po palang baliktad. Ang tao po palang walang pananampalataya sa Diyos ay gumagawa siya ng sarili niyang Diyos. Teka, ba ako? Ang tao po palang walang tunay na Diyos ay nag-iisip at gumagawa ng sarili niyang Diyos. Bakit? Dahil hindi nila maunawaan kung ano at gaano kalaki ang Diyos. Kaya't sila naniniwala din namang may Diyos, ngunit hindi nila maranasan ang tunay na Diyos. Sila ngayon ay bumibili ng kanilang Diyos o kaya'y gumagawa ng kanilang sariling Diyos at kanila itong binibihisan. Pumipili sila ng mga kahoy na hindi nabubukbok at ang iba naman ay gumagawa ng kanilang Diyos gawa sa ginto at pilak o kay bakal. Dahil gusto nila ang kanila pong sinasambang Diyos ay forever na hindi masisira. Ngunit hindi man lang nila naisip na ang lahat ng ginawa ng kamay ay merong expiration at tiyak na mawawala. Nakalimutan nila na ang Diyos lamang na may gawa ng langit at ang lupa ang mananatiling Diyos magpakailan-kailanman. Kaya't ang mga tao na umaasa sa kanilang lakas, sa kanilang kayamanan, sa kanilang talino, mapapahiya po sila. Kaya in example po dito, some boast in chariots, some boast in horses. Ngunit, we will only boast in the name of the Lord our God. Siya lang ang magbibigay sa iyo ng tunay na lakas at tagumpay. Huwag ka lamang manghihina na sumampalataya sa Kanya. Ano man ang mangyari, sa Kanya ka umasa, magmimilagro ang Diyos sa buhay mo. Ano ang commitment? Pwede ba makita po muli ang kamay ng mga taong umaasa sa Diyos? Raise your hands, please. Thank you. Yung bang pag-asa ninyo sa Kanya, ang tanong ko naman ay, talaga bagang siya ay iyong pinananampalatayanan? At kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, clear ba sa puso mo na hindi ka bibitaw sa Kanya? Ang tawag po dyan ay commitment. Sabihin natin commitment. Ano ang commitment sa Tagalog? Committed. Nakatalaga. Ayan. Pagtatalaga, yan ang ibig sabihin. Nakakommit na yan. Nakatalaga na yan. Ibig sabihin. Kaya ang ibig sabihin ng commitment ay nakatalaga ka sa Diyos. Itinalaga mo ang buhay mo sa Diyos. Sa iba pang salita po dyan ay ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos. Tanong, kaya mo bang ibigay ang buhay mo talaga sa Diyos? Parang tayo na lang yata nag-uusap. Dito hindi. Kaya mo ba talagang ibigay ang iyong buhay sa Diyos? Sa taas kaya? Amen. Now, what is commitment? Commitment
is a pledge to fulfill. Ang commitment po ay isa po itong pangako na dapat mong tuparin. An obligation, obligasyon mo ito, or to oblige oneself to a cause. Ito'y pagtatalaga mo ng buhay mo sa Diyos na kailangan mong gawin ang mga bagay na iyong ipinangako. Ano pa? To be totally committed to God means that Jesus is our sole authority. Siya lamang ang ating pong Diyos at siya lang yung ating pong tunay na kapangyarihan na siya din lang ang may-ari sa atin. Siya po ang ating pong Diyos at hindi natin kailan siya ipagpapalit. At ang Diyos naman ay gagawin niya ang kanyang tungkulin na sa taong nagtalaga ng kanyang buhay sa kanya, iingatan niya ito at kanya itong pagpapalain. He is our guiding light, an unerring compass. Wala tayong ibang Diyos na tatawagin, paglilingkuran, kundi siya lang. That's why, sasabihin mo sa maraming tao, ano man ang mangyari, hindi ko tatalikuran ang aking Diyos na sinasamba. Sino ang Diyos na nagmahal sa iyo? Na higit pa sa pagmamahal ni Jesus. Palagay ko, ni isa sa kanila na sinasabing Diyos, walang nagawang tulong ito sa buhay mo. Walang ibang Diyos na nagtalaga ng kanyang buhay para tayo ay mabuhay, kundi siya lang yon. Si Buddha ng mga Budismo, hindi kailanman siya nagsakripisyo para sa kaligtasan ng mga tao. Si Muhammad ng Muhammadanism, hindi rin siya nagsakripisyo na napako sa krus ng Kalbaryo at nagdanap ng kanyang sariwang dugo para iligtas niya ang tao. Si Russell ng Jehovah Witnesses na nagsasabing sila ang tama, na siyang sinusunod ng maraming mga tao ayon sa kanyang mga itinuturo, namatay, inilibing hanggang ngayon ipatay. Maging si Smith ng Mormonism, namatay, inilibing hanggang ngayon ipatay. At napakarami pa na mga sinasampa ng maraming tao. Lahat ng mga tao pong yun, namatay, inilibing hanggang ngayon ipatay. Pero ang pinakamatindi nito, mga magulang at mga kapatid, si Jesucristo, na nagbuwis ng kanyang buhay para sa akin, namatay, inilibing, at muli siyang nabuhay. Siya yung Diyos na iyong maasahan. At nung umakyat na siya sa langit, hindi kanya iniwanan na ganun na lamang. Sinugo niya ang kanyang Banal na Espiritu Santo na siya ngayong nagbabago ng buhay mo at nakatira sa buhay mo. Kung kaya tuwing mananalangin ka, sinasabi ng Diyos, anak, narito ako. That's why, huwag kang magbabago. Yan po ang ibig sabihin ng commitment. Wala kang ibang sasambahin kundi si Jesucristo at sasambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. That is commitment. Sino po dito mga ng mga Kristiyano? Raise your hands. Kristiyano ba tayo? Okay, pag Kristiyano, ibig sabihin, nasa iyo ang buhay ni Kristo. Kaya nga, Christian means life of Christ. The Christian commitment, committing oneself to follow the law of God is a definite choice. It has never been optional. Ito yung tama at ito lang ang dapat mong piliin. Kailangan mong sundin ang kautusan ng ating Diyos. Ang kanyang mga lituntunin, no choice. Yan ang sinasabi ng Exodus chapter 19, verse 5 to 6. You need to commit your life
to the words of the Lord. And you will say, Lord, I will follow because this is what you said. Ito yung sinabi mo, Panginoon. Another thing, sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 5 to 6, that it is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Ang Lord pala, pinakikinggan niya ang iyong pangakong binitawan. At gusto niyang tuparin mo yon. Pag tinupad mo, ang Diyos ay tutuparin din niya ang kaukulang ganti sa iyong pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Ang pagsunod mo ay meron po lagi itong blessings na kasunod. Meron po lagi itong gantimpala. Ang pagsaway mo o pagsuway mo ay meron din itong kaukulang gantimpala ng pagsuway. Ano yun? Pag mali, pagkasalanan ng ginawa mo, of course, aanganihin mo ay ang katumbas ng iyong ginawang kasalanan. At ang bawang pagsunod mo naman sa kanyang mga ipinag-uutos, mayroong namang gantimpalang ipagkakaloob ang Diyos sa iyo. Kaya, anong gusto nyo? Blessing or curse? Kaya pala, nung nangako ang mga Israelites sa Diyos, tutuparin namin ang iyong mga utos. At kapag hindi po namin sununod, Panginoon, ito po ang mangyayari po sa amin. Grabe yun. Humihingi sila ng tinatawag na blessing, susundin namin ang iyong utosan, Panginoon. At kung hindi naman namin ito susundin, Panginoon, ito po ang mangyayari po sa amin. Kami po ay sumpain. So yun po pala yung pagtatalaga. Pagsunod mo, may blessing. Pagsuway mo, may curse. May kusa pa ako? Sino ang gusto ng blessing? Of course, sino ba naman tatanggi sa blessing, Bishop Art? But the question is, are you ready to obey what God had commanded you to do? Ikaw ba ay handang sumunod sa mga pinagagawa ng ating Diyos? Kapag may iniuutos, may gantimpala. Pag may pinasusunod, may gantimpala ho yan. Napansin niyo po yung word na the wages of sin is death? Alam niyo ibig sabihin ng wages? Meaning bayad o kaya sweldo. Kaya lagi may bayad. Matuwid ang ginagawa mo, may bayad ka. Babayaran ka ng Diyos. Masamang ginagawa mo, babayaran ka rin ng masama. O pili, mabuti o masama? Mabuti o masama? Mabuti, of course. Kaya nga, ang Christian commitment ay dapat maging clear sa inyong lahat. Because committing to follow God denotes full trust and faith in Him as God. This make us wise. Ang tao na sumusunod sa Diyos at nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, siya po ay taong matalino. Napakatalino. Kaya pala si Haring Solomon, nung siya sumusunod sa Diyos, pinagpala ng Diyos. Ngunit nung siya sumuway, sinumpa siya ng Diyos. Ngunit nung nagbalik loob sa Diyos, pinagpala uli ng Diyos. Kaya doon nagsimula ang kanyang pagsusulat. Ang isang taong matalino, lagi niyang iniisip kung ano ang gusto niyang mangyari. Iniisip niya ang kanyang pagpanaw sa mundo. Meaning, pinaghahanda niya ang kanyang pag-alis sa mundo. Nabanggit niya ito sapagkat ang kamatayan ay walang pinipili na edad, mabata o matanda. Pwede itong dumating sa buhay ng tao. Habang ang inyong physical na katawan ay buhay pa, may pag-asa po kayo na lubos na sumunod sa Diyos. Ngunit kapag ito pong katawang ito'y napawi na o kaya wala na ang lakas, alis na iyong kaluluwa. Sa langit ang pupuntahan ng iyong kaluluwa na sumunod sa Diyos. Ngunit kapag ang kaluluwa mo na umalis sa iyong katawan ay hindi sa Diyos sumunod, dilim ang kanyang pupuntahan. Pupunta po siya sa Hades.
That's why, habang tayo may lakas, commit your life to the Lord. And there is security, full security in the name of the Lord our God. Palapakan natin ang Panginoon. Sino gusto maging wise? Then, commit your ways. At ang Diyos ay ipapakita niya ang distinction ng believer at saka ng unbeliever. To sa Malachi chapter 3, verse 16 to 17, sabi niya, then those who fear the Lord talk with each other. Doon sa mga may takot kay Yahweh, nag-usap-usap po sila. Pinag-usapan nila, of course, ang patungkol sa pagsunod sa Diyos. At ang Diyos po ay nakinig. Sabi ng Biblia, and the Lord listened and heard. Kapag nag-uusap-usap kayo patungkol sa Kanya, ang Diyos ay nakikinig. At ang Diyos ay natuwa at ang sinabi niya, isulat ninyo ang kanilang pangalan diyan. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honored His name. Isinulat niya ang kanilang pinag-usapan, pati na ang kanilang mga pangalan. Alam niyo, ang susunod po na verse po diyan, ipinakita diyan ang word na, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan na naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod. Kapag ay kumilos na, sabi ng Panginoon, ang mga hindi naglilingkod sa Diyos, yuyurakan niyo sila na parang mga dayami. Ngunit ang mga naglilingkod sa akin, sila'y matutulad sa mga guya na pinalaya sa kulungan, lulundag sila sa tuwa at sila ay patuloy na magagalak. Ipapakita ko ang kaibahan na naglilingkod sa akin at ang hindi naglilingkod, sabi ng Panginoon. Sasabihin ko din sa inyong lahat, mga minamahal, ano man ang mangyari sa mundo, bagamat ngayon, nagkakaroon na po ngayon ng gera. Ano man ang mangyari, ang nakakatuwa nito, may pangako ang Diyos sa lahat na naglilingkod sa Kanya. Ano man ang mangyari, ang kanilang mga buhay ay nasa Kanyang mga kamay. There will be nation against nation. Tanggapin nyo't sa hindi. Nasa end time na ho tayo ngayon. Nasa huling panahon na tayo. Hindi natin alam kung kailan magra-rapture. Hindi natin alam kung kailan tayo dadagitin ng ating Panginoon sa isang kisap mata. Dahil magkakaroon ng matinding persecution. Ngunit ang pangako ng Diyos, but those who fear my name, those who fear my name will rise. Lahat ng may takot kay Yahweh, sila'y magpapanibagong sigla. Sila ay magtatagumpay sa mundong ito. Bakit? Iingatan sila ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Sabi mo sa kalawat kanan, iingatan ka ng Diyos. Hallelujah! Iingatan ka niya. So, if you will commit yourself to the Lord, you are secured. Ulitin ko muli, pag itinalaga mo ang buhay mo sa Panginoon, ikaw ay secured. Ano ngayon gagawin natin? Number 1, put God above all people or things. Matthew chapter 22, verse 37 to 38. Unahin mo ang Diyos. Okay? Put God above all people. Huwag mo unahin ang tao, unahin mo ang Diyos kaysa sa lahat ng tao, kaysa anumang mga bagay. Number 2, love God at every one's of our being. Mahalin mo ang Diyos nang higit sa lahat. Pangatlo, realize your personal commitment to God. Alalahanin mo lagi ang iyong pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Na ang pagtatalaga mo na yan, gawin mo ang pinagagawa ng Diyos. At ikaw ay hindi iiwanan ni pababayaan man ng Diyos. Amen? Realize it. Alalahanin mo yon. Tingnan mo mabuti at gawin mo ito. Sa panahon pong ito, sinabi ng book of Revelation
chapter 22:16, following verses, darating ang panahon sa kanyang malapit ng pagdating, ang mga masasama ay lalong magpapakasama at ang mga mabanal ay lalong magpapakabanal. Kaya ninyo na ang kabanalan ng Diyos ang siyang idamit nating lahat. Sa panahong ito, sumunod tayong lubos sa Kanya. Amen ba? Okay. Number 4, ask God's grace to endure when trials and persecution comes. Pag dumating ang mga persecution, humingi tayo ng biyaya sa Diyos, ng Kanyang matinding biyaya at gabay, na tayo po ay magtagumpay sa lahat ng maraming mga persecution at pagsubok sa buhay. Maraming mga trials, pagsubok sa buhay. Sino po nakaranas na po ng pagsubok? Yes, lahat tayo pinakaranas ng pagsubok. Ngunit, kaya natin nahingin natin sa Diyos ang Kanya pong biyaya na tayo po'y magtagumpay sa mundong ito. Amen? Hallelujah! John chapter 15 verse 5 and verse 20 and 2 Timothy chapter 3 verse 12. And the last one is, be a disciple of Jesus Christ. Bilang committed servant of the Lord, tiyakin mo na disciples ka ni Christ. Meaning, followers ka ni Christ. Bakit ko ito sinasabi? Sino nagmahal sa atin? Sino nagmahal sa atin? Si Jesus. Sino nagbuwis ng kanyang buhay para maligtas tayo? Sino nagtigis ng kanyang sariwang dugo para tayo tubusin? Sino umakyat muli sa langit? Sino nangakong babalik muli? Si Jesus. Sino ngayon ang kukuha sa iyo at sa akin pag rapture of the church? Jesus. Magtalaga ka ng buhay sa Kanya, ni huwag kang manghihina, ni huwag kang lalayo, sapagkat siya lang ang tunay na pag-asa ng ating buhay sa mundong ito. Ang akin namang personal na sasabihin sa inyo, walang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Maglingkod po tayong sabay-sabay. Italaga nyo ang inyong buhay sa Kanya. Bilang born again Christian, huwag kayong lalayo, ni tatalikod, ni magtatampo sa ating Diyos. Maglingkod po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. He is the lover of our soul. Siya lang ang nagmahal, nagligtas ng ating pong kaluluwa. Atin po siyang paglingkuran. Atin siyang lubos na pasalamatan. This time, I want you to search your heart. This time, i-check mo yung puso mo. Gaano ka ba nagtalaga ng iyong buhay sa Panginoon? How did you commit your lives to the Lord? 100% ba? 50%? Ilang porsyento? God wants you to offer your life to Him 100%. That is a real commitment. Nung nag-commit ng buhay ang Diyos sa'yo, ito ay Kanyang tinupad hanggang sa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nung itinalaga niya ang Kanyang buhay sa Amang sumasalangit, nagsakripisyo siya at sinabi niya, not my will, but let your will be done, my Father. Hayaan mo din na ang commitment mo sa Diyos ay ganun din. Huwag kang bibitaw. Ano man ang mangyari, ang future ay nasa kamay ng Diyos. At mapalad ang mga taong sa Kanya lamang umaasa. Lift up your hands towards heaven. I am here. I am here to serve you, Lord. I am here to give my life a pleasing
pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, As long as I live. Sing. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. use me, Lord, As long as I live. This time, sino sa inyo dito ang nagsasabing, Lord, itinatalaga ko yung buhay ko sa iyo. Gamitin niyo po ako para sa iyong kapurihan. At kung sa nakaraang mga panahon, nag-commit kayo, ngunit hindi niyo ito tinupad, why don't you completely ask God's forgiveness? As we sing this song for the last time, lahat na nagtatalaga ng kanilang buhay sa Panginoon, bilang steps of commitment, pumunta ka sa unahan at sabihin mong, Lord, inihandog ko sa iyong buhay ko sa iyo. I am here to serve you more. I am here to to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. use me, Lord, As long as I live. sarili mo itong commitment, hindi commitment ng kaibigan mo, commitment mo sa Diyos. Sige, lift up your hands. I am here, Lord, To serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. use me, Lord, As long as I live. For the last time, kung kayo may nasa taas, humakbang ka lang ng pababa, ng maski na dalawang step, bumaba ka lamang, nakatasan yung kamay. At sabi mo, Lord, here I am. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. As long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord, as long as I live. Naririnig ng Diyos ang inyong pagtatalaga ng buhay. Sige, sabihin nyo ngayon sa Diyos na kayo maglilingkod sa Kanya, na kayo susunod sa Kanya. Maaring yung commitment ninyo sa Panginoon, pagtatalagay na inyong buhay. As sinasabi ng Lord, gamitin niyo po ako, ngunit hindi ka nagpapagam. Ito yung time na ikaw ay magtalaga ng iyong buhay sa Diyos. Or sometimes you said, I'm going to give my tithes and my offering, but you don't give it. This is the time for you to fulfill your commitment. Ako'y naniniwala ang Diyos sa lahat ng taong nagtalaga ng kanilang buhay sa Kanya, hindi niya iiwanan ni pababayaan man. Sige, sabihin mo yung commitment mo sa Lord. Yung manalangin ka sa Diyos, kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Listen to the prayer and cry of your people, O God. Jesus, use me, Lord. Kung paano sinabi ni Pablo, O God, I am crucified with Christ.
Never the least I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life now that I live in Christ who gave himself up for me. Hayaan mo ng buhay mo ngayon may talagang lubos sa Diyos na nagbigay ng buhay para sa iyo. Malapit nang dumating si Lord. Ang tao na naglilingkod sa Diyos ang siyang magsusurvive. Thank you, Jesus. Yes. I am here to serve you more. I am here to give my life a pleasing sacrifice. I am here to do your will. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord. Use me, Lord, as long as I live. Sumunod kayo sa panalangin ito, sabihin natin lahat, Lord, Lord, ang aking buhay, ang aking buhay, itinatagubilin ko sa iyo. tinatagubilin ko sa iyo. Itinatalaga ko sa iyo. Itinatalaga ko sa iyo. Use me Use me for your glory alone. for your glory alone. Make my heart pure. Make my heart, Jesus, Jesus, patawarin niyo ako patawarin sa lahat kong nagawang kasalanan. sa lahat ng kagawa. Linisin niyo ang puso ko Linisin mo ang puso ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na At dugo. ngayong oras na ito, At Panginoon, ngayong oras na ito, Panginoon, maghari ka lang sa puso ko maghari ka sa puso bilang tagapagligtas bilang tagapagligtas at Panginoon at Panginoon ng buhay ko. ng buhay ko. Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan, at karapatan karapatan, maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lang mananalangin. Bawat anak mong narito, Panginoon, pagpalain ang kanilang mga buhay. Lord, magtatagumpay kaming lahat ayon sa iyong lakas at biyaya na sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Father Heart God, ang kabuhayan ng mga anak mo. At Lord, patatagin kung may persecution, strengthen them, Lord God. Lord, you will supply all the needs of your people. At ganon din, O God, kung may mahilahil sa buhay, may sakit karamdaman, let there be healing upon their bodies, O God, in the name of Jesus. At Lord, maski ano mangyari, Panginoon, mananatili silang tapat sa iyo hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Kaya Lord Jesus, into your hand, I entrust their lives. To God be the glory. In Jesus' name, receive your blessing. You people who commit yourself to the Lord, you are now blessed by the Lord, and the Lord will guide you, and the Lord will protect you. Serve God with gladness. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen, and amen, and amen. Thanks for watching.